Hello mga mamshi, daily ganap tayo. Ayan, buhat-buhat ko nga pala si Eko kasi aalis kami dahil bukas ay 1 month na siya. Babalik na kami sa pedia. Ayan, may follow-up check-up lang siya. Tapos ipapacheck namin yung nasa festlock niya kasi nagkakaroon siya ng baby acne. Kaya lang, sobrang tagal at saka sobrang dry kasi nung mukha niya. Maghihingi lang kami ng advice sa doktor kung meron bang pwedeng ibang gamitin na sabon o kaya kung ano man pwedeng ilagay, ganun. Ayaw naman namin bumili kasi sa online ng kung ano-ano kaya magpalit ng sabon. Tapos hindi pa rin pala siya hiyang. Tapos ayan, sumakay lang kami sa may e-bike. Ganyan talaga yan. Laging tulog lang kahit saan kami pumunta. Tapos pagdating ng bahay, yun, magangawa na siya. Dapat talaga bukas pa yung check-up niya. Kaya lang kukunin ni Ate Angie yung e-bike kasi nga kailangan na ng registration ng mga e-bike after New Year. Paparegister mo niya na yung e-bike para safe din. Tsaka maganda na rin yun. Kaysa naman ang dami, di ba, nagda-drive ng mga minor. Tapos e-bike, hindi naman sila marunong. Iwas discretion na rin. Kaya sobrang pasasalamat talaga namin kay Ate Angie na pinahiram kami. Lalo na nung pagbubuntis ko. Tapos ayan, nakarating na nga pala kami sa may pedia. Yan, ang grabe, ang laki na ng tinaba ni Eko. Dati, 3 kilos lang siya. 2 weeks ago ata yung check-up. Tapos ngayon, 3.8 na. O diba? Pak na pak. Tapos ito na nga na naman ang aking kalaban. Ang hagdan. Sobrang tarik talaga nito. Tignan nyo naman. Tuwing akit ako dito, naisip ko talaga yung tahi ko. Parang gusto nang bumuka ulit. Char. Ito ang mandatory na groupie ng pamilya. Wala pang ligo yan. Basta mabango si Eko, okay na yan kahit kami mo kami dugyutin. Sakto din yung pa-check up namin dito. Wala masyadong pasyente. Kasi nga siguro holiday season. Ay, hindi rin kami masyadong nag-intay. Siguro pangalawa lang kami sa pila neto. At ayun na nga, ang advice sa amin ni Doc, try namin magpalit ulit ng sabon kasi baka hindi pa rin siya hiyang. Pero sabi naman nung doktor na normal lang naman yun sa mga newborn baby kasi nga nag-a-adjust pa sila sa klima tapos bagong panganak. Kaya wag daw masyadong mag-alala. At ayan, pupunta na kami sa Walter Mart pagtapos ng check-up kasi nga bibili na kami ng bagong sabon. Nag-start nga pala kami sa Lactaseed Baby. Doon nag-start yung kanyang mga parang tigyawat. Tapos lumipat kami ng Cetaphil. Sa Cetaphil, doon nag-dry talaga yung mukha niya. Kayo din ba yung mga mamshi dyan, ganun din ba nangyari sa mga festlock ng baby nyo? At ito ngayon, nakita ko sa may internet, nag-ask din naman ako sa doktor na okay daw yung Aveeno. Tatry naman natin yan. Ayan, pak. Tapos yung mga tira, buti na nga lang paubos na yung Cetaphil, kami na lang gagamit ni Bash. Kaya ayan, paglabas namin talaga, baby face na kami. Char. At ito, pagkatapos namin bumili sa may Watson, nag-grocery lang kami ng konti para sa bagong taon at bumili lang kami ng chokes to go kasi hindi pa talaga kami nakain simula kagabi. Yung mga sikmura namin, gutom na habang si baby busog na busog. Char. Si baby nga pala ay pure breastfeed yan. Hindi ako naka-mixed or formula, talagang breastfeed lang. At ayan, pupunta na nga tayo sa Goldilocks kasi bukas nga yung kanyang 1 month. Bibili lang tayo ng cake, pasasalamat kasi nga nakasurvive ng 1 buwan ng aming baby. Thank you Lord. At ito, sobrang swerte talaga ni Eko kasi may libre pala siyang cake. Ang binili talaga namin yung greeting cake na marble cake. Tapos nagulat kami, naglabas si kuya ng isang whole roll kasi nga daw may libre. First 20 lang na customer magkakaroon daw ng libreng cake. O diba? Pak na pak talaga. Dami natin cake. And thank you kay Kuya. Kuya, thank you Kuya. Kaya ayan, o diba, ang dami namin cake, abot na yun hanggang bagong taon. Ang problema paano namin uubusin niya ni Bash, Char. Pero sobrang talagang blessed talaga. Ayan, binigyan pa kami ng libreng cake. At tuwan-tuwa naman ng tatay. Sabi ko nung gagawin niya dyan, uubusin daw niya, Char. Tapos ayan, umuwi na rin agad kami kasi nga magtatanghali na para makatulog na rin si Eko. Hindi na kami masyado nagtatagal pag lumalabas kami kasi ayaw din namin siya ma-expose. At ito na nga ang aming sakahan na naman, Char. Tuwan-tuwa niya si Eko kasi nga nakikita niya na yung moo. Kahit hindi pa niya masyado na ang ninag. Alam niya yung tunog, siguro nung buntis ako, naalala niya rin yun. Dumaan din pala kami dyan sa may health center kasi sabi sa amin doon sa may pedia, after 2 weeks, pwede nang mabakunahan si baby. So, nag-inquire lang kami, nanghingi kami ng schedule. Eto mo, bakit mo yung mo? Mo. Ayan mo. Ayan lang yung At ayun, tumambay lang kami saglit sa may sakahan kasi nga sayang yung sariwang hangin, ang sarap. Tapos umuwi na rin agad kami niyan para makapagpahinga na si Baby Eko. Yun lang, bye-bye!